Magandang umaga po mga kababayan at mga kapatid at mga kababayan namin dito sa bayan ng Tagumpit. Kahapon po ay tumating tayo ng 139th Climate Forum ng Pag-asa. So dito po ay matutunghayan po natin o makikita po natin kung ano po ang mga weather system na ating mararamdaman pagdating ng September hanggang February 2022. So dito po ipapaliwanag ng ni Miss Annalisa Solis ng Assistant Weather Service Chief ng CLIMS ng Pag-asa. So kanya pong ibabahagi sa atin ang El Nino Southern Oscillation Status Climate Outlook September hanggang February 2022 at summary. So sa huli po may forum po yan. So may mga katanungan po doon, sasagutin po nila Amayan. Sige po at pakikinggan po natin at panoorin natin ang paglalahad ni Ma'am Solis ng Pag-asa. And now po, sa inaabangan talaga natin ang ating pong fearless forecast for the next 6 months. So, September 2021 up to February 2022. At ito po, ibibigay po sa atin ng very dynamic and also an expert po na climatologist na chief po ng CLIMS, si Miss Anna Solis. Anna, you may share your screen. Thank you very much, Belle. Malinaw po yung screen po at saka audio, ma'am. Yes, nadidinig and okay. Thank you. So maraming salamat po sa ating lahat. Sorry, hindi ko makita yung screen ko. Sorry po, hindi nakikita yung screen. Ayan, okay na po. Okay na po. Okay, good morning po sa ating lahat. So, kumusta po tayong lahat? So, paki-react lang po kung okay po ba tayo. So, thumbs up if we are feel celebrating or masaya. So, paki-ano lang po ay mga reactions. So, pagpapatuloy po ng ating Climate Outlook Forum. Ano po? So, eto ngayon ang ating ibibigay, yung ating Climate Outlook, yung forecast natin for the next 6 months. So, from September 2021 up to February 2022. So, kung may ilalagay. Ayun, dito. Dito. So, our ENSO status, Climate Outlook from September to February 2022, and then the summary. So, ito po yung nakikita nating ENSO status during the last 4 weeks na kung saan makikita natin na in the last 4 weeks, equatorial SSTs were near or below average across most of the equatorial Pacific Ocean, so except for above average SST in the western and far eastern Pacific Ocean. So nakikita po natin na mayroong mga slight warming dito sa western Pacific and far eastern Pacific Ocean, pero yung ating pong minomonitor na central and eastern equatorial Pacific ay nakikita po natin na near or below average po yung kanyang sea surface temperature anomaly during the last 4 weeks. So ito po yung ating minomonitor na Nino 3.4 Central and Eastern Equatorial Pacific na nakikita natin na merong cooling na tuloy-tuloy na nakikita natin. And during the last 4 weeks, so ito po yung SST departures. Kung i-monitor po natin weekly yung SST departure, lalong-lalo na po dito sa Nino 3.4 region, bigla pong nag-strengthen yung cooling po sa Nino 3.4 region. Dahil kung titingnan natin, babalikan natin previously, ay around -0.4 lang po nung nakaraang buwan yung ating weekly SST departure, at kung titingnan po natin ay napakalaki po ng ibinaba or ikinalamig during the last 2 weeks of July and 2 weeks of August. So ito na yung naging SST anomaly niya na medyo
mas malamig sa Nino 3.4 region. So ito po yung nakikita natin at this graph. And kung titingnan natin whether this cooling ay magko-continue or mag-strengthen, so titingnan po natin at the subsurface temperature na upper ocean heat anomaly na tinitingnan po natin dito. So dito makita natin na yung negative subsurface temperature anomalies persisted simula po nung March 2021. And then from mid-March to early July 2021, yung subsurface temperature were above average na po siya. So medyo nagkaroon ng warming doon sa subsurface natin. And then pagdating po ng mid-May, positive temperature anomalies have weakened. And then nagkaroon na po ng negative anomalies that rapidly strengthened in July and have persisted into August. So yung nakikita po natin na nakitang si surface temperature anomaly during the past 4 weeks po at Nino 3.4 region, makikita rin po nakapansin-pansin din na naandito rin sa may subsurface tank natin during the months of July and have persisted into August. So including yung subsurface ay nag-penetrate po yung tinatawag na SST cooling at the Nino 3.4 region. So in terms of that previous observation or recent conditions on SST anomalies at the Nino regions, so matutuloy po ba? Will La Nina re-emerge? So ito po yung mga tinatawag na mga model predictions wherein most of the dynamical and statistical model predictions issued during mid-August 2021 so show some ENSO neutral SST conditions likely to persist at least through August, September, October season. And then pagdating naman po yung tinatawag nating November, December, January, and November, December, January, and October, November, December season, La Nina are favored over ENSO neutral. But then, hindi naman po makikita na clear majority ng mga models ay magsasabi na magkakaroon ng La Nina during October, November, December, and November, December, January season. But then, there are some models saying that La Nina will likely to persist during October, November, December, and November, December, January seasons. At kung makikita natin, pagdating po ng 2022, ENSO neutral is again predicted as the most likely outcome. So para makita natin na La Nina-like condition or short-lived La Nina conditions yung nakikita natin. Kung titingnan at pagbabasihan din naman natin yung ibang mga Nino 3.4 SST anomaly forecast, for example, dito po sa ECMWF. So ganun din po yung nakikita natin, may nakikitang paglamig or SST cooling na pwedeng makaabot into La Nina threshold at least during the months of October, November, December. And there are models po dun sa kanilang mga ensemble prediction na magsasabing back to ENSO neutral conditions. At ganun din po yung sinasabi ng isang US model na magkaroon ng posibleng La Nina or short-lived La Nina-like conditions and then back to ENSO neutral conditions. So lahat po ng mga nakikita nating model predictions ay merong nagsasabing a La Nina condition at least for the next 2 consecutive seasons. So hindi po siya magiging ganap na isang buong La Nina event. And this re-emergence is not predicted to persist long enough to constitute a La Nina event. So kung makikita natin, among models sinasabing October, November, December, January, so hindi po siya natin masasabing isang ganap na event dahil masasabi natin isang ganap na La Nina event kung meron tayong masasatisfy na it is forecasted to persist within the next 6 months of more than 70%, at least masatisfy yung tinatawag na 5 overlapping 3 months oceanic Nino index na magkakaroon ng negative SST anomaly of less than 0.5 degrees centigrade. So yun po yung nakikita natin na parang dalawang ONI season lang yung nakikita natin. October, November, December, and November, December, January. Kaya po sinasabi natin na it is not to persist long enough to constitute as a full La Nina event. And base po dito sa mga average ng both dynamical and statistical models, pinapakita rin dito yung mga SST anomaly forecast na magre-range lang siya of around 0.55 anomaly for 2 consecutive ONI or for 2 consecutive overlapping 3 months. So hindi siya magpo-progresses na magkaroon ng maging isang ganap na
La Nina event. But then, kung titingnan natin based po dun sa CPC or Climate Prediction Center and definition ng NOAA, kapag po nagkaroon ng ganyang at least 2 consecutive ONI na merong cooling at nasa La Nina threshold, tinatawag na nila itong La Nina conditions, but not necessarily a full-blown La Nina. So, ganun po yung pinapakita natin. And so, base po dyan sa Pag-asa ENSO Alert System ng Pag-asa ay naandiyan pa rin po tayo sa La Nina Watch. So, ibig sabihin po, kapag La Nina Watch is the condition wherein favorable for the development of La Nina within the next 6 months and a probability of around 55%. Yun po yung ating sinasabing watch. So, naka-La Nina Watch pa rin po tayo. And La Nina is more likely to start in October, November, December season, which is around 65% and is not predicted to persist long enough to constitute a La Nina event. Ngayon, baka po merong magtatanong, so may possibility na mag-start ang La Nina October, November, December season, magtataas po ba ang pag-asa ng La Nina alert? Base po sa definition ng La Nina, ng ENSO alert system ng pag-asa, posible po tayong mag-upgrade from La Nina Watch to La Nina Alert kung ito po ay magpe-persist in at least 2 months and likely to continue with around 70% or more probability to satisfy 5 ONI. So dito nakikita po natin na short-lived lang po siya at hindi po siya magpe-persist within the next 6 months, kaya hindi pa rin po tayo nagtataas into o nag-upgrade into La Nina Alert. So sabi po natin kapag La Nina, so it also increases the likelihood na pagkakaroon ng mga above normal rain conditions at posible pong maka-apekto ito or mag-provide ng impact sa atin such as floodings at saka yung mga heavy rainfall event and landslides sa mga highly vulnerable areas. Kaya yun din po, we need to monitor and watch out for further development dahil ito pong sinasabi natin ay based on recent condition of what is happening in the tropical Pacific. So napaka-dynamic po ng ating ocean-atmosphere interaction, so we need to keep on monitoring on that. At eto naman po, base po dito sa probabilistic rainfall forecast, dun sa pinagsama-sama po nating mga model, makita po natin na pagdating po ng September, October, November, December, up to January, February, March 2022, makikita po natin ng higher probability of having La Nina than having ENSO neutral condition kung ang pagbabasihan po natin is yung base from model plus human intervention or yung human judgment. Ngayon kung titingnan po natin based dun sa purely model output, so makikita po natin na mas decrease yung probability of having La Nina at nakikita nga po natin na pagdating po ng December, January, February, March ay mas mataas po ang probability of having ENSO neutral condition or hindi po siya mag-persist or magtutuloy-tuloy ang pagkakaroon ng probability na magkaroon ng La Nina condition. So these are based from purely model output and ito naman po ay with human intervention or yung expert judgment among the scientists. Just good to know. So sinasabi rin po natin ito paulit-ulit na hindi po unusual yung pagkakaroon ng back-to-back La Nina. In fact, yung past 6 episodes were back-to-back La Nina. So nandyan po yung 2000, 2007, 2008, 2008, 2009 na La Nina, 2010 up to 2012 La Nina, 2016, 2017, and 2017, 2018 La Nina. So yung last 6 episodes were back-to-back La Nina. And yung last strong La Nina happened in 2010 to 2011. Yung last La Nina episode natin na 2020 to 2021 was somewhat weak to moderate La Nina. So 2020, 2021, nag-end po siya. So nagpalabas po tayo last June ng final La Nina advisory. At meron po tayong La Nina Watch. So yan po yung tutuloy-tuloy natin na i-monitor po. So hindi unusual yung back-to-back La Nina. And then, ano po ba yung posibleng maging epekto or ano po ba yung mga magiging weather systems na posibleng maka-epekto sa atin in the next 6 months from September to February 2022.
So nandyan pa rin po itong mga localized thunderstorm activities. So frequent po yan. Andyan din po yung easterlies. Sabi nga po natin, sabi kanina ni Ms. Rusi, so medyo mas stronger yung mga easterlies natin sa ngayon. So from time to time ay lumalabas po yung ating easterlies natin. Andyan pa rin po yung southwest monsoon, low pressure areas, yung tropical cyclone, so intertropical convergence zone po, yung nakaka-apekto sa ating bahagi ng bansa. And then yung transition to northeast monsoon season and tail end of frontal system. So from time to time, meron din po tayong occurrence ng leads of high pressure areas during the forecast period from September to February 2022. And now, ito po yung ating fearless forecast for the next 6 months. So familiar po tayo dito sa ating mga mapa. So kapag nakakita po tayo ng pula sa ating mapa sa percent normal, ibig sabihin po ay less than or equal to 40% lang nung natural or yung karaniwang natatanggap na ulan sa mga nasabing lugar. 41 to 80% po ay below normal rainfall conditions. 81 to 120% ay near normal, and then kapag more than 120% na po from the normal, yun po yung tinatawag natin categorized as above normal rainfall condition in blue shades. And here's our fearless forecast for the month of September. So kung mapapansin po natin, dito sa ating mga rainfall forecast ay ginagamit na po natin yung new sets of normals from 1991 to 2020. Pero mamaya po dun sa ating mga temperature forecast ay still, ang ginagamit pa rin po natin ay 1981 to 2010 dahil medyo kailangan po natin ng mas comprehensive at intensive at complete na assessment ng ating temperature dahil po yung trends at saka yung global warming impact dito ay kailangan po natin pang i-assess yung difference from 1981 to 2010 and 1991 to 2020 temperature. So ngayon dito po from September, normal rainfall during the months of September using 1991-2020 data na kung saan normally ay ito pong western section ng ating bansa ang medyo mas maulan, whereas meron pa rin po tayong mga ulan sa lahat ng sa buong bahagi ng bansa. But then makita po natin na distinct po yung mas marami ang ulan during the months of September sa western section ng bansa, yung tinatawag po nating climate type 1. And here's our forecast rainfall for the month of September. So medyo marami pa din pong ulan dito sa western section ng ating bansa, including dito po sa may portions po ng Mindanao. And in terms of percent normal, makikita po natin na above normal rainfall condition dito po sa northern portion ng Luzon. So yan po yung kasama yung mga Ilocos region at part po ng Apari, Cagayan area. And then pagdating po naman sa mainland Luzon, including Metro Manila, Central Luzon, Bicol area, and the Visayas and most parts of Mindanao ay generally near normal, although may nakikita tayong patches of above normal rainfall dito sa southeastern Mindanao area. How certain or uncertain are we with this forecast for the month of September? So dito sa kanan, ito yung tinatawag nating probabilistic forecast to handle yung uncertainty coming in from the forecast. So kung titingnan natin ay medyo mas darker yung shades ng blue, so ibig sabihin po highly certain tayo or meron tayong mataas na confidence na masasabi natin eto ang mga forecast na ito ay magiging above normal rainfall conditions. Ngayon kung nakakakita naman po tayo ng mas lighter na blue shades, so ibig sabihin po around 40 to 50% lang po yung probability na maging above normal rainfall conditions itong mga nasa area na ito na may lighter shade of blue. And then meron kang mga uncertainty of more than 50% na posibleng maging near normal or below normal rainfall conditions po ang forecast natin dito sa mga areas na ito na mas lighter ang shade ng blue. So dito may nakikita tayong kaunting kulay dilaw. So ibig sabihin po around 40 to 50% probability na magkaroon ng below normal rainfall dito sa area na ito sa may Central Luzon. But then uncertainty is high. Pwede siyang maging above normal rainfall or near normal rainfall between 40 to 60%.
So yun yung pinapakita natin. And generally, 9 provinces might experience above normal rainfall condition. So mostly ay 75 provinces po ay nasa near normal rainfall category sa September. Pagdating po ng October, so nakita po natin, medyo nakikita natin yung pag-transition or yung pagbago ng rainfall distribution from southwest to northeast monsoon na kung saan mostly ay medyo dumadami na ang ulan dito sa eastern section ng ating bansa, lalong-lalo na po dito sa eastern section ng Luzon. At yung forecast natin for the month of October, so generally maraming ulan of more than 500 millimeters of rain dito sa eastern section ng ating Luzon area and also portions po dito sa may Visayas area. At kung pagbabasihan in terms of percent normal, so generally ito pong mga areas sa may Isabela, part po ng Central Luzon including Metro Manila and most parts of Mimaropa and Bicol area ay makakaranas po ng above normal rainfall condition at kung titingnan po natin dito sa probabilistic forecast, the probability is high. So, ibig sabihin, we could put some confidence na posibleng magkaroon ng above normal rainfall conditions during the months of October sa mga nasabing lugar na kung saan definitely probably ay due to the occurrence of tropical cyclones na magkocross. So, yun po yung nakikita natin dito, yung possibility. And also, may mga above normal rainfall conditions mostly sa Luzon, portions of Visayas and Mindanao, but then uncertainty is high. Pwede siya maging near normal or below normal dahil mas lighter po ang shade nung above normal probability forecast natin. Pagdating po ng November, so makikita natin na in place na yung epekto ng northeast monsoon or amihan pagdating ng November wherein yung eastern section ng ating bansa, lalong-lalo na po sa may Luzon at the Visayas, and Eastern Mindanao ay generally madami po yung ulan niyang natatanggap normally. At in terms of percent normal, sa forecast natin for the month of November, makikita natin na generally above normal rainfall condition over mainland Luzon area, including portions of Mimaropa. And then pagdating po naman dito sa may Visayas and Mindanao, yung general portion ng Visayas and Mindanao ay generally near normal rainfall condition. So makikita po natin, although near normal rainfall conditions sa general portions ng Visayas at Mindanao, medyo marami pa rin pong ulan of more than 400 to 500 millimeters of rain yung normaling natatanggap dito sa Eastern Visayas and Mindanao. So madami pa rin pong ulan niya. But then kung titingnan natin in terms of probability, so uncertainty is low dahil medyo mas darker yung mga shades natin dito of having above normal rainfall condition. But then there are some uncertainty dito sa Visayas and Mindanao na pwede siya maging near normal rainfall or below normal rainfall category for the months of November sa may Visayas and Mindanao. Kaya simply po parang climatology or normal lang yung nakikita niya because the uncertainty is somewhat high. Pagdating po ng December, so yan pa rin po, eastern section, maraming ulan. Generally, for December forecast, in terms of millimeters of rain. So makikita natin nandito po yung maraming konsentrasyon ng ulan na matatanggap. And percent normal, ito po mga eastern section. And ito po, including ang Gat Dam area, at saka dito po sa may Metro Manila ay makikita po natin and portions of Mimaropa ay generally above normal rainfall condition during the months of December. But then kung ikukumpara natin sa previous forecast natin in terms of probability ng October at November, mas mataas yung uncertainty ng forecast natin dito sa December. Dahil although nakikita natin na more than around 60%, but then meron po mga lighter blue shades po dyan dito sa may Luzon, dito po sa may Visayas, and also generally sa Mindanao. So still meron po tayong mga uncertainty of around more than 50% na posible siyang near normal rainfall or below normal rainfall conditions category dito po sa December. January 2022 po, sorry po.
Iko ka rin na lang po. January 2022. So makikita po natin yung ating forecast rainfall po dito sa eastern section ng ating bansa ay generally mas madaming ulan. Pero above normal rainfall condition dito po sa may portion po ng Metro Manila, dito po sa may portions po ng Bicol, and yung pong Central Visayas area and Western Mindanao area. So generally, above normal rainfall conditions, but then makikita natin na below normal rainfall condition dito sa western section ng Luzon, in which generally, normally ay mabababa or kokonti naman po ang ulan natin dito sa may western section ng Luzon area. Pagdating ng February 2022, so in terms of probability ay medyo mataas po yung probability of having above normal rainfall condition mostly dito sa eastern section ng ating bansa. So dito po sa may eastern side ng Luzon, including Bicol area, Visayas area, pati sa Central Visayas area at dito po sa eastern section and central portions of Mindanao area ay generally above normal rainfall condition. So kung titingnan po natin in terms of probability, so mas matataas po yung probability of having above normal rainfall condition during the forecast period in February 2022. So mga around 36 provinces po yung makaka-experience ng above normal rainfall condition dito po mostly sa may Visayas and Mindanao and Bicol area. So ito po yung tabular disaggregated forecast per province po. So generally nakikita natin ay maraming green at saka blue. Generally near to above normal rainfall conditions during the forecast period except for some patches of below normal rainfall condition dito po sa may portions ng Luzon area pagdating po ng December, January or January, February season or months dito po sa may CAR, Region 1 and Central Luzon area. Doon lang po yung nakikita natin medyo below normal during the forecast period. So ito naman po yung in terms of millimeters of rain, kung kailangan po natin yung millimeter of rainfall na gagamitin natin for our analysis. How about yung mga dams and lakes natin? So situated po dito sa Magat Watershed, Angat, Malinaw Watershed, and so on. So makikita po natin ay generally near to above normal rainfall conditions sa ating mga watershed areas po. Ito po yung mga areas kung saan nakalocate itong mga watershed natin. Makikita natin itong Lamesa Watershed, portions of Lake Buhi ay nakakita tayo ng above normal rainfall condition forecast, including yung Magat. So yung pinakita po kanina ni Ms. Oyi na posible po magkaroon ng ma-reach yung spilling level kapag maka-experience po tayo ng above normal rainfall condition na forecast natin sa may Magat Watershed. Dito po sa may Malinaw, Pantabangan area, so during the months of October, November, makakaranas pa rin po ang forecast natin of around above normal rainfall conditions. Dito naman po sa mga selected dam areas natin, so ito naman po yung mga point forecast natin sa bawat istasyon kung saan meron tayong mga rain stations sa mga dam areas natin ito. So makikita natin generally near to above normal rainfall condition. Medyo pagdating na November ay marami po tayong mga selected dam areas na makakaranas ng above normal rainfall conditions and then some patches of below normal pagdating ng October dito po sa may Ambuklao and Binga Dam, October and December as well as pagdating po ng February dito sa may Badayan Dam, dyan po din sa Luzon. So yan po yung nakikita nating likely na ma-experience dun sa ating mga dam areas na ito. Sa mga major river basins natin, dito sa mga 18 major river basins sa Luzon and Mindanao area, so generally near to above normal rainfall condition at makikita na po natin lalo dito pagdating po ng November. So marami po tayong mga selected river basins na posibleng maka-experience ng above normal rainfall conditions. Pagdating naman po ng January at February 2022, itong mga catchment area natin, dito po sa may Luzon area, ay makakaranas ng below to near normal rainfall conditions
with some patches of above normal rainfall condition dito po sa may Pasig Laguna River Basin as well as dito sa Bicol River Basin pagdating po ng February 2022. And then dito na po sa Kamindanawan, so makikita po natin pagdating po ng February, meron pong mga areas na generally above normal po dun sa mga selected river basins natin dito sa Mindanao area. Forecast natin in terms of temperature, so nabanggit po natin dito, ito po ay based pa rin po sa 1981 to 2010 normals. So makikita natin na generally near to above average po yung makikita natin generally in major portions ng ating bansa during the forecast period. Except ito po, may mga nakikita tayong cooler and slightly cooler dito po sa may parts ng Mimaropa region, sa may Mindoro area. At pagdating po ng February, medyo nakikita natin na andyan din po yung mga kalamigan dito sa ating mountainous areas of Luzon, including some areas dito po sa may Visayas area na may mga slightly cooler to cooler than average po ang forecast pagdating ng February. Ganyan din po sa January, slightly cooler to slightly cooler than average po or below average yung ating temperature dito po sa mountainous areas of Luzon. So, yan po ay based on the mean. So, ibig sabihin po, average ng ating forecast for minimum and maximum temperature. Now, ito naman po yung extreme temperature ranges. So, hindi po ito nakabase dun sa mean ng minimum at maximum temperature, kundi dun po sa mean at maximum, yung instantaneous values, yung pinakamainit or pinakamalamig na forecast natin na posibleng maranasan dito po sa may Northern Luzon, Lowland Luzon, Mountainous Luzon, Metro Manila, Lowland Visayas, Lowland Mindanao, at Mountainous Mindanao. So during the forecast period, makikita natin pagdating ng January at February 2022 dito po sa mountainous areas of Luzon, makakaranas tayo ng medyo malamig na temperatura that could range mga around 8.3, maka-experience tayo and 8.9. Yan po ay based dan sa historical na climatology, historical period po na nangyayari or nararanasan ng mga nasabing lugar. And we could get as high as around 39 degrees, 39.4 pagdating po ng November during the forecast period po dito po sa may Lowland Luzon. So yan po yung ating temperature extreme forecast during the forecast period. Bagyo, ilan po ba yung darating na ating bagyong inaasahan pa sa September 2 or 3, October 2 or 3, November 2 or 3, December 1 or 2, January 2022, 0 or 1, February 2022, 0 or 1. So around 7 to 10 na bagyo pa po ang posibleng maranasan natin or inaasahan natin during the forecast period from September to February 2022. At dito nakita po natin, ito po yung climatology, yung mga actual tracks po ng ating tropical cyclone from January to December. At naandito rin po yung ating tropical cyclone wind signal. So pinapabatid po natin na ito po yung in-introduce nating tropical cyclone wind signal introduced in 2015. So for your guide, for our guide, yung mga warning signals which are based on wind speed. At nandito naman po yung tropical cyclone classification or intensity which is based on the strength of the wind. So minsan po nagkakaroon tayo ng overlapping yung tropical cyclone wind signal at saka pa yung tropical cyclone classification. So usually po ito ay medyo nakikita natin na although may konting kalituhan kapag sinabing tropical cyclone wind signal number 1, ano po ba yun? May tropical depression. So kapag meron po bang tropical cyclone wind signal number 5, ibig sabihin po meron na po tayong super typhoon, and then titingin po tayo dito kung ano po yung super typhoon category or ano yung typhoon category in terms ng strength ng wind, dahil nagkakaroon po yan ng mga major overlap po dun sa ating tropical cyclone wind signal at tropical cyclone classification in terms of intensity. And ito yung average tropical cyclone frequency in the PAR from 1948 to 2020 na kung saan during the months of July, August, September, andyan pa rin po yung mga months na medyo marami tayong mga natatanggap na bagyo.
nakakaapekto. So still, marami pa rin po tayo mararanasan ng bagyo. And makikita po natin ay mostly yung crossing or disastrous tropical cyclone ay yung pong pagdating po ng September, October, November. So wala lang po dito sa graph na to. Yun po yung inaasahan natin dito. Ito po yung mga prepared tracks ng ating mga bagyo during the forecast period. Tropical Cyclone Threat Potential Forecast. So ito po ay available at ina-update po natin usually twice a week po itong Tropical Cyclone Threat Potential Forecast natin para makita po natin yung in 2 weeks time, meron po bang mga favorable condition or may posible po bang formation ng mga low pressure area or vortex na posibleng maging bagyo. So dito makikita natin for week 1, covering August 23 to August 29. So, initialize po yan ng August 23 at 2 a.m. So, nagbabago po itong initialization. Napakalaki po ng epekto or impact po sa forecast natin dito sa Tropical Cyclone Threat Potential dun po sa initial condition. So napakalaki po ng pagbabago kapag kaya po kailangan ina-update natin ito, lalong-lalo na po kung meron pong mga possible tropical cyclone formation. Makikita natin dito na no low pressure vortex exists near or inside the PAR. So no active TC threat during the forecast period. And pagdating ng week 2, yung August 30 to September 5, may makikita po natin na low likelihood pa rin of low pressure vortex formation. But then, this is for guidance purposes only. So, kailangan po natin ito ay ina-update po based po dun sa recent initial condition dahil napakalaki po ng epekto ng initial condition whenever we issue itong tropical cyclone threat forecast. So, kailangan po ay patuloy natin itong ina-update at minomonitor din po itong forecast natin for week 1 and week 2 forecast. So, for now, wala po tayong nakikitang mga low pressure vortex formation near or inside the PAR for now, base po sa isang model na ginagamit natin from NOAA model Global Ensemble Forecast System. Ayun, summary na po. So summary natin, La Nina watch pa rin po. So hindi pa rin po tayo posible magbibigay or mag-upgrade into La Nina alert dahil yun nga po, nasabi natin na hindi pa po siya more than 70% ang probability at hindi po siya magpapatuloy in the next 6 months to satisfy one full La Nina event. And then ENSO neutral conditions are present in the tropical Pacific and favored through July, August, September season. And then it is more likely to start in October, November, December season. But then mga around 65% pa lang po yung probability. And is not predicted to persist long enough to constitute a La Nina event based on recent condition. At pagdating po sa ating forecast rainfall for September, ay generally near normal rainfall conditions except for above normal rainfall conditions over CAR, Ilocos provinces, Davao de Oro, and Davao Oriental. October 2021, generally near normal to above normal rainfall conditions and the probability is high. So ibig sabihin po medyo certain tayo doon. November, generally above normal rainfall conditions over most parts of the Luzon, while in Visayas and Mindanao, mostly near normal is expected. For December 2021, generally near normal rainfall conditions over most parts of the country with patches of above normal rainfall sa Eastern Luzon area, NCR, Region 4A, and portions of Western Visayas. And then pagdating naman po ng January 2022, below normal rainfall conditions over most parts of Ilocos Region and Central Luzon area, and then generally near normal po sa most parts of the country. And then meron po tayo nakikitang above normal rainfall sa Metro Manila, most of the Visayas, and Western Mindanao area. And then pagdating po ng February 2022, below to near normal over areas of Northern and Central Luzon, and generally near to above normal rainfall in the Visayas and Mindanao. Yung temperature forecast natin, so posible pong near average to above average, but then may nakikita po tayo slightly below average pagdating po ng January at February period. Around 7 to 10 tropical cyclones from September to February 2022 might enter or develop in the PAR during the forecast period.
So, yun po yung summary natin and hopefully, we will continue closely monitor ito pong climate conditions na ito. Titingnan po natin yung development, talong-lalo na po dito sa strengthening ng SST cooling, but then parang short-lived lang po yung nakikita natin based dun sa recent condition. So, titingnan din pa rin po natin, imo-monitor natin patuloy yung mga changes po dito sa ocean-atmosphere interaction sa La Nina. And tentatively, ang next forum po natin ay sa September 22, 2021. So, nabubulo na po ako. So, yun lang po at maraming salamat po. Bel, thank you. Okay, thank you, Miss Anna. So there you have it po ang aming fearless forecast for the next 6 months until February 2022. At marami po tayong nakuhang information at kung ano ba, Miss Anna, itutuloy-tuloy ba natin o mag-break muna tayo, bio break for at least 5 minutes? Or ituloy na natin sa forum? Siguro 1 to 2 minute health break. So kung mag-break tayo ng 5 minutes siguro and then pagbalik po natin, 11, saglit na lang siguro yung break natin, mga 11:22, balik po tayo and then open cam po tayo para mag-picture po muna tayo kasi yung iba daw po medyo mahina yung connection. Okay. Puntahan na rin po yung ating Google form, yung kung ating short survey, feedback survey po, pakipilapan po. Napakahalaga po ng mga input nyo doon. Salamat po. Yes, okay. So, yun po, break po muna tayo until 11:22 and then open forum po pagbalik. Ipa-play po natin ang ating Pag-asa Institutional Video. Thank you.
Okay, it's 11:22 na po. Kaya medyo refresh na tayo. Okay, so pwede na po muna mag-lipstick. And ito po, habang nag-iisip kayo kung ano po yung mga gusto nyong ibigay na katanungan, at itype po sa ating chat box, pati po yung ating mga nasa Facebook page, sa Facebook po natin and sa YouTube, pwede rin po kayo mag-type ng inyong mga questions. Okay, pa-open cam po muna kasi yung iba nga daw po medyo mahina yung signal, so baka mamaya pag nag-end tayo, hindi na po tayo makapag-pictorial. Okay, so may magka-capture po, 100 po tayong participants, so I guess mga 3 pages, 4 pages po. Okay. On your cue, Miss Maricar. Sorry si Marie yung pinag-ano ko. Or unless yung ICT, pwede rin po. Meron naman dito si JB din. Okay. O sige. Pa-cue na lang, JB. Okay po, may mag-open cam pa. Smile na lang po. Hindi ko natanong kung saan po tayong page na bilang. Okay, smile. Hi po, thank you. 1, 2, 3, smile. What page na? Mga 2 hours po tayong i-smile. Ako po. Okay na po ba? Okay na? Ayan, Opo. seeing familiar faces. Okay. Ano, JB? Okay? Page 2 So, po. okay. Page 2 ka. Tapos na si 1, Marie. 2, 3, smile. Next page. Wait na po. Okay na po. Forget po to answer our survey form. Okay. Yan. Okay, thank you. Okay na, JB. Okay po, maraming salamat po sa lahat. And hindi pa po tayo nagtatapos. Ito na po yung isa pang pinakahihintay nyo para po masagot natin ang inyong mga katanungan. Narito po, ibibigay ko po sa inyo ang seasoned climatologist din, ang CAD. Siyempre po, nandyan po si Miss Remedios Sherbo para po i-host ang ating open forum. Miss Remedios. Thank you, Miss Bell. Good morning po sa lahat. May ilang question po akong nabasa dito. Yun pong gusto pang magtanong or yung may concern pa, pwede pa pong humabol sa ating chat box. Dito po kasi, alin ba una? May dalawang question po dito na related. Pagsamahin ko na lang po. First, Promiser Oscar Cortez ng PSMA. For Miss Ana, if La Nina will indeed happen, how would you see it in terms of strength, rainfall compared to the recent La Nina? Tapos yung naman kay kay Sir Marvin G. De Los Reyes ng MDRRMO San Isidro, Northern Samar, sabi niya, ma'am, is there possible La Nina phenomenon this year and how severe? Miss Ana? Thank you, Ms. Rem. Thank you po sa inyong mga question. So, in terms of strength ng rainfall compared dun sa recent La Nina, historically po, kapag, sabi nga po natin, meron tayong usually na back-to-back La Nina. And historically po, kapag yung second coming, halimbawa po ng La Nina, ay medyo mas mababa po or mas hindi po ganun ka-severe or ka-grabe, kagaya po nung halimbawa naranasin natin ng 2020-2021 na last La Nina at kung meron po magkakaroon ngayon ay hindi po ganun kagrabe. But then still we need to keep on monitoring kasi sabi nga po natin very dynamic po yung ating atmosphere at napaka-dynamic din po lalong-lalo na yung nangyayari dun sa ating karagatan. So kailangan we need to keep on monitoring. But then historically po kapag ganitong second coming, yung second cycle ng mga back-to-back La Nina, medyo mas mababa po yung ulan at mababa still mataas pa rin po yung likelihood ng magiging above normal rainfall at nandiyan pa rin po yung posibleng magkakaroon ng mga floodings and landslides
sa mga vulnerable areas, pero hindi rin po naman natin nakikita na yung ganun ka-severe nung first cycle ng mga La Nina. At is somewhat comparable dun po sa 2017-2018 na La Nina. Thank you, Miss Ana. Ano pa po yung pangalawang question? So, Parang yun na po. related din siya. Alin ba yung Dun sa La Nina. pangalawa, yung how severe, nasagot mo So, na. yun din po, nasa nagasagot po natin. So, hindi pa rin po natin siya nakikita sa ngayon na magiging full-blown La Nina dahil hindi po siya magpe-persist. At least yung tinatawag nating matawag na event ay kailangan po ay 5 months or yung 7 months or 5 overlapping 3 months na maoobserbahan or mapo-forecast po natin na ito ay magpe-persist, yung tuloy-tuloy na paglamig or cooling. So sa ngayon po ay hindi pa rin po natin nakikita sa ngayon at medyo short-lived or La Nina-like conditions. At kung titingnan po natin dun sa ating mga forecast rainfall at mataas po yung mataas po yung confidence natin na pagkakaroon ng above normal pagdating ng October, November. So yun po yung nakikita natin na possible impact po ng itong tinatawag na cooling or La Nina-like conditions po. Thank you, Miss Ana. Hope nasagot po yung mga tanong natin. And then from Panahon TV, Miss Donna Medina, malaki po ba ang impact ng greenhouse gases sa pag-rise ng temperature? Opo. Opo. Yun po yung generally na tinatawag nating global warming. So yung pag-rise ng temperature ay malaki po yung impact sa pagkakaroon dahil in terms of global warming at saka yung trends po na increase ng ating temperature ay malaki po yung epekto ng tinatawag na mga man-made greenhouse gases at saka yung mga natural greenhouse gases natin. So mas malaki po yung contribution syempre din po ng mga anthropogenic or man-made greenhouse gases. Kaya po sa ngayon, ang ginagamit po natin pa rin ngayon ay yung 1981 to 2010 data sa temperature kasi medyo critical po yung dapat nating evaluation or assessment po dito sa ating new normal na from 1991 to 2020 para po makita natin talaga kung ano po yung totoong climate signal. Whether warming po talaga sa general portion ng ating bansa or meron po rin mga ibang area po ba na hindi naman generally warming or baka may cooling din po na mga trend. So yun po yung kailangan po natin. Miss Anne, since nabanggit na rin lang yung tungkol sa new normal, meron pong query dito si Mr. Oscar Cortez. Yung sa observation daw po niya, napansin niya kanina sa climate review presentation natin, ang ginamit nating normal ay 1981 to 2010. Pero dun sa climate outlook, ang normal na ginamit ay 1991-2020. Kung yun daw ipso, what is the reason for this? At saka baka kasi malilito lang yung mga nagbabasa ng reports. Maraming salamat daw. Yung ay pareho po yung ginagamit natin sa monitoring at sa prediction, kung hindi po nagkakamali ay sa rainfall po ay 1991 to 2020 data. In terms of rainfall po, kasi po pati po yung mga global prediction centers, ang ginagamit na rin po nilang climatology in terms of rainfall ay 1991 to 2020. Sa temperature po, ang ginagamit po natin ngayon is 1981 to 2010. So magkaiba lang po sa rainfall at magkaiba sa temperature. Pero in terms of monitoring and prediction sa rainfall at temperature, so pareho po ng climatology ang ginagamit natin. Sa rainfall monitoring and forecast, 1991 to 2020. Sa temperature monitoring and forecast ay 1981 to 2010 po. So yun po yung kailangan, yun po yung ginagamit natin po sa ngayon. I-release po ni... Ay, sorry, nakamute po ako. Hello? Ay, hindi naman, hindi ka nakamute. Dinig ka namin. Ay, opo. Ayun. So, yun po. So, nakita po natin na yun po yung kaibahan, difference po. I-release po ni Pag-asa yung siguro po bago po matapos itong taon ay by October po ay yung general assessment po ng ating climate assessment, yung pong
state ng climate for 2020 ay i-release po ng PAG-ASA officially. Miss Ann, i-review kaya, parang yung sa review yata, 1981 to 2010. Tingnan na lang natin, ma'am. Sige po, punta naman po tayo sa question ni Miss Ives. Nasa na nga yun? Eto na. From OCD Mimaropa, is there a possibility of having a category of 5 typhoons is coming, category 5 typhoon this coming September and October in Mimaropa region? Miss Ana, yan ka pa. Yes po. Napakahirap po na sabihin ano po dahil anything po pwede po na mangyari dahil yan po yung unusual cooling at very dynamic po. Hindi po natin winawalang bahala or hindi po natin masasabi na hindi makakaranas ng mga ganyang super typhoon. Kaya kailangan po ay maging handa na lang po tayo. But then for now, nakikita po natin kung halimbawa mataas po yung ating rainfall at mataas ang probability, lalong-lalo na po pagdating ng October, November, base po dun sa forecast natin, and yung uncertainty is low at mataas po yung confidence natin. So yun po yung mga posibleng hindi man po category 5 or super typhoon in terms of lakas ng hangin, pero kung marami naman po yung ulan na posibleng idalhin nito, medyo kailangan pa rin po nating mag-ingat at critical pa rin po at delikado yun. So hopefully ay hindi naman po tayo makaranas ng mga ganung malalakas na bagyo. Kaya lang historically po ay nangyayari po dahil yung nakaraang Yolanda, hindi po siya La Nina. Enso neutral po siya pero nakaranas po tayo ng ganon. So anytime pwede po mangyari yun. Yung parang related question dito ni Miss Jem from DA, pinatatanong daw po ng kanilang regional field office, Region 2. Sa Region 2 daw po kasi receive low moisture. Is this effect of La Nina based on our climate type? Lucy, can you give insights on that? Lucy, ikaw naman. Sa type 2, sa may Isabela area po, ano po? Sa type 2, sa eastern section po ng Luzon? Type 3, I think, Isabela. Type 2 rules. Type 2. Region 2. Sa Region 2. So type 2, dito sa may part ng Aurora area. Ano po? Type 2 eastern side, type 3 central. Sir Ramil, ako. Ay, malas si Sir Ramil. Lucy, ikaw or ako? Lucy. Sige, ako. Opo, kasi kung titingnan po natin yung previous po kasi nakaranas tayo ng mga region of high pressure area, hindi po nagtuloy yung tinatawag na mga southwest monsoon season natin at saka type 2 area po siya. So ibig sabihin po at this time of the year kapag habagat season ay hindi po naman talaga masyadong maulan ang mga type 2 climate at medyo mas mainit. In fact, yung mga type 2. So in fact po ay depende rin po yun sa soil type dahil yung sabi nga po natin, gaya po dyan sa Isabela ay nararanasan po natin yung ganyang medyo dry at napaka-kaunting ulan dahil hindi po tayo directly or highly exposed sa both sa southwest monsoon at northeast monsoon, lalong-lalo na po dyan sa eastern side ng Isabela ay mas madami siyang natatanggap na ulan kapag amihan. Kaya po during this time na habagat, medyo talaga mababa po yung soil moisture content niyan. And posibleng yan din po ay apekto nung yung tinatawag na lag effect po nung nakatatapos na La Nina. Thank you. Ma'am, can I talk? Ma'am, can I talk? Sige po, sir. Paul Balao of Region 2. Actually, ma'am, ang rainfall dito, expected rainfalls dito sa Region 2 starting ng April or May. But ang current situation is nagkaroon ng
drought, meron naman lang na sinasabi, nagkaroon ng drought dito sa Region 2, ma'am. Yes, sir. Pero hindi, kung tignan po natin, kasi hindi po yung buong portion po ng Region 2 or ng Isabela Region, yung nakaranas po ng tinatawag nating drought. Although na-monitor po yan may Pag-asa na talagang yung previous 2 months po, medyo mababa po talaga yung ulan na natanggap dyan po sa Region 2, lalo po dun sa station natin dyan sa may Isabela area, sa may ISU. So mababa po yung natanggap natin na ulan. So, yun po, yung sinasabog nating lag effect po ng La Nina during that time. Dahil yun po yung tinatawag na reversal na kung saan kapag may La Nina, halimbawa po ang type 2 climate at magtatapos po yung La Nina. So, there are portions po na yung hindi naman po talaga nakakaranas ng above normal or maulan na wet season during habagat ay total normally dry po yun. So meron po tayong, kung titingnan po natin, siguro po ibibigay po natin sa Region 2, sa Isabela, meron pong simplified communication tool na ginawa ang Pag-asa. Doon po sa base po, doon sa historical rainfall po ng Region 2, particularly Isabela, para base po doon sa mga data na yun, makikita natin na kapag El Nino, kapag La Nina, at this time of the year, at this particular season, ano ba yung likely na nararanasan natin in terms of percent time or yung frequency, at ilang porsyento ang makakaranas, whether tayo ay makakaranas ng below, near, and above normal in terms of percent time during and kapag may ENSO at during non-ENSO year. So yun po siguro ay makakatulong sa inyo. Ipoprovide po natin yun sa Isabela Region, yung pong tinatawag nating simplified communication tool for each rainfall category sa isang lugar. So yun po, makakatulong po yun sa inyo para makita po natin yung yung thorough analysis po. Bakit po nagkakaganon, whether it happens historically. I-provide po namin yon, Sir Ramil. Paki-remind nyo lang po kami. I-provide po namin sa inyo yon. Thank you, ma'am. Thank you. Okay na po tayo, Sir Paul. Punta na po tayo dun sa susunod from Mr. Berhel Abrenica ng SMFI. Given po yung updated 1991 to 2020 na climate normal, with the climate map of the Philippines 1951 to 2010 be also updated. May mga napapansin po ba kayong major changes for the couple of decades sa climate type ng provinces? Yes po, opo. Marami po tayong mga nakikitang mga pagbabago dun po sa climate based po dun sa annual. Kasi yung climate typing po is based on model po. Ibig sabihin po, yung kung sa bawat taon, kung ito po bang lugar na ito ay ang category niya ay type 1 climate or meron time na siya ay nagiging type 3 climate, for example. So makikita po natin na napaka-highly variable. So parang sumusunod din po siya dun sa seasonality at saka yung occurrence po ng El Nino at La Nina. So meron po tayong nakikita mga due to natural variability kung bakit po nagkakaganon. So meron din pong mga nakikita natin dun in terms of trends na meron po talagang mga lugar or provinces na meron siyang drying and wetting tendency. So, yan, siguro po, wala lang tayong time. Later po, may sa special lecture natin, ipapakita po natin yung recent trends ng rainfall at temperature dito po sa Pilipinas at saka po yung state of Philippine climate during ng nakaraang taon para po makita or ma-assess natin or maipakita natin yon. So, meron po tayong mga ganun na mga assessment na ginawa na minsan nagbabago yung climate type nitong lugar na ito, hindi na siya type 1. But then, sabi nga po natin, kung ano po yung most dominant na climate pattern niya. So still, yun pa rin po yung climate type niya. Dahil due to natural variability na rin po, kaya nakikita natin na nagbabago minsan yung climate type. Hindi po taon-taon na pareho ang ating rainfall pattern at bubuha dahil due to natural variability. But then, makita nga po natin, historically, meron din po talagang lugar na
wetting tendency at drying tendency. Yun po, ipapakita natin siguro in the next forum po. Thank you again. Okay na po dun sa nagtanong. From DepEd Olonga po, Jugimin, ano na nga to? Nagiging madalas po ang pagkakaroon ng pag sa Bataan, Olonga po area. Epekto po ba ito ng wind condition or due to other environmental factors? Then meron pa siyang follow-up question sa ilalim, saglit lang. Will Olonga po be rainier during the last 2 quarters of the year and early quarter of next year so that we can plan for our activities? Let's give way po dun sa weather division, dun sa, ayan, pinakita na rin po ni Rosie. So, sa weather division, yun daw pong fog. Anybody from the weather division, please? Andiyan po ba si Chris? Yung nagiging madalas ang pagkakaroon ng fog sa Bataan, Olongapo area? Anybody po from the weather forecasting division? Base po dun sa nararanasan daw po ng fog sa Bataan, Olongapo area. Pwedeng balikan na lang natin Miss Ana yung question na yan. No. Yun na lang ano. Sige po. Pag po talaga, so ibig sabihin mga stratus clouds po yun. No? Yeah. Sige po. Next question na ba tayo? From PM Kaisip ng Panahon TV, historically from Pag-asa record, anong mga taon po nararanasan ang La Nina? At mas naging maigsi na po ba ang pagitan ng maranasan ito from year to another? At saan po kami pwedeng makakuha o makakita online ng summary of presentation kanina? Salamat po. Yun lang. Okay po. So yung sa La Nina, usually po 2 to 5 years po yung cycle ng La Nina, and then around 7 to 10 years po yung cycle ng mga strong La Nina episodes po. So makikita natin kung mas nagiging maigsi po ba ang pagitan. Ang nakikita po natin based dun sa trend ay nagiging mas maigsi ang pagitan ng mga stronger La Nina and El Nino episodes. So lalong-lalo na po sa El Nino episodes. But then kung titingnan po natin, ganun pa rin po yung cycle ng pagkakaroon ng La Nina, 2 to 5 years. At base po din sa historical record, mas madami po ang nangyayaring back-to-back La Nina kaysa back-to-back El Nino. So mas umiikli yung cycle ng occurrence ng mga stronger ENSO episodes, whether El Nino or La Nina. So yun po yung sagot natin. So yung online summary ng presentation, mamaya po after 5 p.m., kumpleto na po lahat yan, naka-upload na po yan sa Pag-asa website. Sige, Miss Ann, punta naman tayo. Miss Oyi, yung comment mo ba dito, question to sa atin, yung based on the data that we have? Yeah. I think we can discuss that privately. Sige. Opo. Meron lang kasi ako base na ano. So, okay, thank you. We can discuss that privately, Miss Anne. Again, pagpaumanhin na rin po dun sa ating mga kasama dito. So, makasan po si Miss Anne, yung dahil nasa marami pong mga meetings po at saka po mga ina-attend ng mga budget hearing po, yung ating mga executive staff po. Kaya po pagpaumanhin niyo po na yung hindi po medyo available yung ating mga executive staff po, yung ating mga higher ups po dito dahil napakadami rin po talaga mga ginagawa ang ating mga bossing po. So pagpaumanhin niyo po din.
Miss Anne, saglit lang. Ito, yung dalawa pa yung natitirang question dito. From Sir Tani, ano? Sino yan? Miss Oyi? Sige. Na ano lang. Nakabukas na siguro mic ni Miss Oyi. From Sir Tani, inaasahan po ba natin ang normal na pagtatapos ng habagat at pagsisimula ng amihan ngayong taon? Ngayon po, may nakikita po tayo na base po dun sa pag-ulan at yung pagpalit po ng mga hangin, base po dun sa forecast natin. May mga models po na nagsasabi na posibleng hihina na po itong habagat pagdating po ng middle or katapusan ng September. At posible pong in transition between katapusan ng September to October, and then yung October po, yung kalahatian ng October at November. So yan po, makikita po natin, pwedeng posible mag-in place na po yung amihan natin. So may mga nakikita na rin po tayo na hihina na po yung habagat pagdating ng katapusan ng September. Base po dun sa mga ibang global models po na pinipunan natin. Okay na, Miss Anne. May pahabol na question si Mr. Oscar Cortez, yung kanina sa PSMA. I have been told by many rice farmers in the province of Tarlac that they had been experiencing less rainfall and much drier condition in the past several months despite the currents of the La Niña. What could be the reason for this? Noong time po ba na na-experience ni Tarlac yung kaunting ulan ay during the dry season? Kasi po, yung past several months po ay during dry season. During dry season po yung mga March, April, and May. Kasi po, yun po tayo nag-start yung onset ng rainy season. And Tarlac po ay type 1 climate. And then nung time po yun ay patapos na rin po yung La Nina condition. So, ibig sabihin po ay generally, yun po yung normal rainfall conditions po na kung saan talaga mas konti po talaga ang nararanasan ng Tarlac area during the past kung ito po ay nangyari ng April, May, and then yung middle ng June. Kasi po, yun po, nag-start yung onset ng ating rainy season. So, yun na po yung habagat season na kung saan medyo marami na po yung ulan nating naranasan kasi naging in place na po yung habagat during that time. Sir Oscar, okay na po. Sagot po ba yung question? Sir Oscar. Hello. Opo. Sige, sir. Okay. Yes, ma'am. Thank you for the answer. Ang ano ko lang is yung comment nila since La Nina nga, and then actually yung period na sinasabi nila, this recent crop nila, nag-harvest sila this month and may natitira pang for harvest September. And they have been complaining na grabe yung expenses nila sa diesel dahil wala talagang ulan. Hindi sapat yung ulan para sa palayan nila. Kaya bomba sila ng bomba ng tubig. Opo, yes sir, kung titignan po natin itong habagat season na ito, medyo mas nakakonfine po sa north ng Pilipinas. So, ibig sabihin po, hindi kung wala pong mga other weather systems na makaka-apekto, gaya ng halimbawa may dumadating na mga bagyo, hindi po na-enhance or hindi po dumadating yung talagang normal natin na habagat. So, yun din po yung nagiging dahilan kasi napaka-dynamic po yung mga nangyayari at nag-northward po lahat ng mga tropical cyclone occurrences. So, yung interaction po ng tinatawag nating summer monsoon or yung tinatawag na Northern Hemisphere monsoon season, mas northward po. Ibig sabihin po, above po doon sa northern portion ng Pilipinas. So kung halimbawa tayo ay nasa around 20-25 degrees north, mas farther north pa rin po, nandun yung mga epekto po ng mga southwest monsoon season na yung tinatawag na summer monsoon rains po. Yun po ang nangyayari ngayon, sir. Ganun ang kanyang ngayon. Maraming salamat po. Thank you din, sir. Thank you, Miss Anna. Sa ngayon po, wala na po akong ganong nakikitang mga question dito. Nasa
Kung meron pa pong gustong humabol, or i-close na po natin yung ating open forum. Mukhang wala na po yata. Turn ko na po yung kay Miss Bell. Miss Bell? Hi, thanks, Miss Friend. Pasensya na, medyo choppy dito. Kahit nasa kabilang room ka lang, hindi namin narinig totally lahat. Nag-choppy yung connection. Anyway, so maraming salamat po. Active po ng participation natin sa open forum. And ngayon po, kasamantalay na po natin na nandito pa si Miss Ana, although ma-attend po siya ng isang training. Siya na rin po ang magko-close in behalf po ng ating mga bossing. Na yun nga po, may mga ina-attend din po na equally important meeting. So, Miss Ana. Much, Bell. So sa ating pong mga nandito sa forum, maraming pong salamat sa pagtangkilik dito po sa Climate Services ni Pag-asa. So ito po yung isa sa mga mahalagang platform na kung saan ibibigay natin itong pagkakataon nito na maibigay yung lahat po ng mga impormasyon na kailangan nyo. Huwag po kayong mahiyang magtanong kung meron po bang mga agam-agam or mga clarifications po sa lahat po ng mga climate information and weather and climate information and flood information services na ipinoprovide ng Pag-asa. So, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat na nandito. At ito na rin po yung pagkakataon ko, magpasalamat po dun sa mga kasama ko. So, ipagpahumenhin po dito sa mga kasama ko na minsan po talaga pong marami pong mga dapat na mga i-consider bago po mapaghandaan ito pong ating climate forum na ito. So, wala po silang sawang tumutulong at ginagawa po. So, actually, taga-present lang din po ako dito ng ating mga forecast products. So, yung pong ating mga kasamahan talaga po sa CAD, lalong-lalo na po sa Climate Monitoring and Prediction Section. So, maraming salamat po sa team ng PRIMS. So maraming pong salamat. And thank you, Bell. So hopefully po sa mga susunod na mga climate forum, asahan nyo po may mga bagong faces or mga mukha na mag-host or mag-lead ng ating mga open forum dito po para ito po ay concerted o yung sama-samang effort na po ng buong Climatology and Agrometeorology Division. So hindi lang po yung CLIMS dahil ito po ay grupo, effort po ito ng buong Climatology and Agrometeorology Division at lahat po ng ating mga kasamahan dito po sa Pag-asa. So muli po ay marami pong salamat. So yun po talaga yung lagi namin gustong iparating. At dun sa hindi pa po nakakapag-fill up ng ating survey form, napakahalaga pong input natin, yung mga input nyo na ibibigay po dyan para mapagbuti pa po namin at ma-improve pa po ang mga services po ng Pag-asa. So hindi lang po yung kung ano yung nakikita or nakukuha nating information dito sa Climate Forum, kundi yung general na considerations or general perception nyo po sa Pag-asa ay pwede feel free po na i-provide nyo itong mga information na ito na sama-sama po tayo dito na despite this pandemic, hopefully ay makapagbigay pa rin po kami ng mga reliable at mga gagandang information para po magamit sa ating mga paghahanda o yung ating mga kahandaan sa ating bawat mga nararanas sa bawat ating mga jobs at yung ating mga responsibilities sa ating mga lugar at sa ating area of work. Maraming salamat po. Yun po talaga. Thank you po. Salamat. Then, kita-kita po tayo next forum. So, yun po. Feel free to send us your comments and suggestions po. Maraming salamat. Pati po sa ICT, thank you. Okay, there. Okay, thank you, Miss Ana. Ayan po. So, nakatapos na po tayo ng ating Climate Forum. MCU po sa ating susunod na 140th Climate Forum. At maraming salamat po. Ingat po tayong lahat. Stay safe and see you virtually po. Salamat po. So, nag-picture na po tayo kanina.
Okay na po yan. Maraming salamat. Thank you. Ingat po. Ay, nakikita natin sa blog. Sa kasi Mang Tani. Hi. Tani, Sir Tani. Kamusta sa Melbourne? Ingat po. Walang audio si Mang Tani. Mang Tani pa audio. Ayan. Yes. Good morning ha. Sigla, namimiss na kayong lahat. Good morning po. Ay, thank you Ana ha. Thank you, Thank Jaribel. Yes po. Oh, ingat, ingat. Good po. Kay Remy. Po. Ayaw ni Tani, sabi ko, pinilit ko eh. Team Sam. Good morning. Coffee. Good morning everyone. Thank you. Pinilit ko ayaw magpakita eh. Pogi lang mo, hindi kayo pakita. Nga eh. Namimiss ka na nila sa TV. Hi Charlene. Hi, Charlene. Tinatanong na nga ako kailan ako babalik. Oh, balik ka na, sir. Wala na kami dito ang forecaster. Wala na kami Jimmy. Salamat. Ay, ingat kayong lahat ha. Ingat. Ingat kayo. Sige, God bye-bye. bless you. Nagpilit lang ako ah. Yeah. Ako nagpilit. Thank you. Recording stopped. Okay. Sige, thank you. Thank you. Ingat po. Hi Nieves. Good morning. Nandun ako sa TV, wala. Ay, opo. Samantalin ko po yung pagkakataon sa Mimaropa o CD. At